Magandang araw mga bata! Ngayon ay nasa ika-4 na araw na tayo ng ating aralin sa GMRC 4, Quarter 1, Week 1. Para sa ating mga layunin, na ilalarawan ang mga katangian ng tao na nagpapabukod tangi sa kanya sa ibang nilalang, na ipapaliwanag na ang sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao ay magagamit niya upang mapabuti ang kanyang mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. At ikatlo, na kapag aangkop ng mga kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kanyang pagkabukod tangi. Nangangailangan ng tulong ang inyong kapitbahay dahil nasunugan sila. Ngunit pinagbawalan ka ng iyong mga magulang na makialam sapagkat ayon sa kanila, iyon ay gawain lamang ng mas nakatatanda. Ano ang gagawin mo? Pag-usapan ito ng inyong mga kaklase. Sa pagsasama ng kakayahan sa pag-iisip at pagmamahal, ang tao ay may kapangyarihang mapabuti ang kanyang mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kanyang katalinuhan, mga damdamin at pag-unawa, ang tao ay maaaring magtagumpay sa personal na pag-unlad at sa pagpapanatili ng mas makabuluhang mga ugnayan sa kanyang paligid. Ang kakayahang mag-isip at magmahal ay dalawang pangunahing aspeto ng kahalagahan ng tao bilang isang individual na may malalim na ugnayan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang mga kakayahang ito ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mundo, sa ating mga sarili, at sa mga ibang tao sa paligid. Sa pagsasama ng kakayahan sa pag-iisip at pagmamahal, ang tao ay may kapangyarihang mapabuti ang kanyang mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kanyang katalinuhan, mga damdamin at pag-unawa, ang tao ay maaaring magtagumpay sa personal na pag-unlad at sa pananatili ng mas makabuluhang mga ugnayan sa kanyang paligid. Kritikal na pag-iisip. Ang kritikal na pag-iisip ay nagpapahintulot sa atin na suriin at balansihin ang mga impormasyon, ideya, at argumento bago tayo magdesisyon. Ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang magtanong, sumuri, at magpasya batay sa ebidensya. Pagsusuri at pag-aaral. Ang kakayahang mag-aral ay nagbibigay daan sa atin na mapanatili ang ating interes at kaalaman sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ito ay nagpapahintulot sa atin na mas mapalawak ang ating pangunawa sa mga bagong karanasan at konsepto. Abstrakto at konseptualisasyon. Ang tao ay may kakayahang mag-isip ng mga konsepto at ideya na sa loob ng kanilang isip lamang, kahit wala itong pisikal na anyo. Ito ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng malalim na pangunawa sa mga abstraktong konsepto tulad ng katarungan, pag-ibig, at kagandahan. Kakayahang magmahal. Ang kakayahang magmahal ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng koneksyon at ugnayan sa ibang tao at mundo. Ito ay nagpapakita ng kabutihan, malasakit, at pangunawa sa mga damdamin at pangangailangan ng iba. Ilan sa mga aspeto nito ay ang mga sumusunod. Empatya. Ang empatya ay ang kakayahang maunawaan at maramdaman ang nararamdaman ng iba. Ito ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng malasakit at respeto sa ating mga karanasan. Katulad na lamang meron tayong mga kaklase, nakikita natin na sila'y malungkot, maaari natin silang tanungin kung ano ang kanilang nararamdaman. Pagkamalasakit. Ang pagkamalasakit ay nagpapahayag ng pag-aalala at pagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na tumulong, magbigay suporta, at maging mapagmahal sa kapwa.
Katulad na lamang ng pagmamalasakit natin sa ating mga kapwa, lalo na sa ating mga nakatatanda kung kailangan nila ang ating tulong. Pag-unawa sa pagkakaiba-iba. Ang kakayahang magmahal ay nagpapalawak din ng ating pangunawa sa mga taong may iba't ibang pananaw, kultura at karanasan. Ito ay nagpapalalim sa ating ugnayan sa iba't ibang uri ng tao. Katulad na lamang ng ating mga kaklase, tayo ay mayroong iba't ibang personalidad at kultura. Kaya dapat din natin silang maunawaan. Sa pangkalahatan, ang kakayahang mag-isip at magmahal ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging mas matalino, maunawaan ang mga iba't ibang aspeto ng buhay, at magkaroon ng mas makabuluhang ugnayan sa kapwa. Ito ay mahalaga sa pagbuo ng mabuting pagkatao at maging mahusay na kasapi ng lipunan. Para sa pangkatang gawain, bigyan ng bawat grupo ng sitwasyon at bigyan nila ito ng nangangaangkop na mga kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kanyang pagkabukod-tangi. Lahat ng kasapi sa bawat pangkat ay kinakailangang makibahagi upang matapos ang gawain. Para sa paglalapat at paglalahat, gumawa ng isang pangako. Isulat ito sa inyong kwaderno. Simula sa araw na ito, ako ay... At ito ay inyong patsekan sa inyong guro. Para sa pagtataya, kumpletuhin. Iaangkop ko ang aking mga kilos na nagpapakita ng kakayahan kong mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng aking pagkabukod-tangi sa pamamagitan ng isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Maraming salamat sa pakikinig. Magkita-kita umuli tayo sa susunod na linggo. Paalam!